Kung walang blanks yun, pero merong blanks sa BICAM, ibig sabihin, midway, merong nag-fill in the blanks. Na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay, dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag ka may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, ang enrolled bill ng GAA. Pinabanggit po ni Kong Una at saka ni former President Duterte. O kaya nga, yes, talaga yun ang dahilan kung bakit umalma nga ako at tuluyang hindi ako pumirma. Kasi natatakot ako sa mga blanco-blanco at kulang-kulang na mga datos. Yung gulat-gulat yung BICAM kung bakit nakalusot na may mga blankong amounts. Sir, isang tanong lang po. Hindi, ayaw na mag-printed din mo. May iba to ko lang yung tanong, paraan. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Okay. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank... Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Okay. May Sa Monday na lang, ha? Monday? Babalik siya eh. Okay. Naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? Ba't tayo niyo sumagot? Bakit tayo sagutin? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po sa... Na-explain na lahat. Ha? Na-explain na lahat. Si SP na-explain na lahat. But in terms of stages, from BICAM report na black and then enrolled bill with figures, sinong gumawa nun? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yon, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill na. Yes po, nagmamadali lang siya for the next event. Yeah, we were waiting yesterday, ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung... Any explanation about the status lang po. Sensya na. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Para saan pa na nagkaroon ng BICAM? Since the Bicameral Conference Committee, yan na sana yung avenue para kung ano man yung mga dapat i-reconcile ng House at ng Senate, mapag-usapan doon. So, if ever pala na pwedeng magkaroon ng mga blanks, tapos later on, di na natin kasi matatrack talaga ang magiging sablay po doon, bakit sa BICAM merong blanks. At pagpunta sa enrolled bill, bakit wala ng blanks? Supposedly po, every amount sa kahit anong program, activity, or project, sa kahit anong department funded by people's taxes, sa BICAM pa lang, dapat may amounts na po talaga. In the BICAM, dapat ando na yung amount. Yes. Period. Yes. Tama po yung ganong nangyari. To be exact, 6:47 p.m., sinend po sa amin ang soft copy ng Bicameral Conference Committee Report. Kahit ako, hindi ko agad nakita na meron palang mga blanks. Gaano kakapal ba ho yung hard copy? Ano po siya, 200 plus pages. Gaano ho kakapal? About this much? Yes, So ganito. you're saying... while we tried our best na masilip alin yung mga problems, yung mga blanks, unfortunately, nakalusot. Okay, you didn't see the blanks December 11 in Congress because you were still there. Sabi mo nga, iilan na lang kayo nandun. You didn't see it dun sa hard copy at soft copy dahil nga nakatanggap niyo 647. Paano ko ba na-ratify
at 7 p.m., supposed to be, am I correct, or 13 minutes later. What happens during ratification? It means we object, and then after we stood on the floor para sabihin yung mga nakita nating mali, no, doon sa bicameral conference committee report, which pertains dun sa ibang mga nakita nating errors pa on budget. So, nung tiningnan niyo po yung hard copy at soft copy, did both have those blank items? Yes, those same 12 blanks dun sa amounts ng agri-related projects and 2 dun sa on-program. And do you think that that is unusual? Yes, dahil nung mga past budgets, no, dun sa tatlong budget deliberations na nalahukan natin, yung first 2 hindi naman nag-i-issue kasi walang ganong blanks. Kaya ngayon, tingin natin na merong problem. Kasi ibig sabihin, kung yung nakarating sa Pangulo ay wala naman talagang mga blanks, no, yung final na, yung tawag na General Appropriations Act, kung walang blanks yun, pero merong blanks sa BICAM, ibig sabihin, midway, merong nag-fill in the blanks. Yeah. So, kung ano po yung binibigay sa amin at ina-approve, magiging official document talaga siya. Similar sa kahit ibang mga bills na halimbawa 3 pages lang, ganyan. Every letter, every punctuation mark, every number, dapat talaga yun yung aprubahan namin. Yung mga dumalo po sa BICAM, pumirma din sila sa bawat page. So actually, dapat nakita nila na may blanks. Pero sa isayang nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguriang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan po ng Pilipinas, ito po yung pinaka-kinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan na hindi ang nagdesisyon para po, katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba, na pinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpakatotoo tayo dito. Oo, dapat pala na-review maigi ito ng Pangulo. Di ba? Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon na reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo. At 2 nga yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga investors, sa mga, alam nyo na, yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero, yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi Tinanggap, may nag-veto kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero inaprubahan niya pa rin.